po ay mapagpalang hapon sa ating lahat at sa umaga po ito, bago po tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon, hayaan po muna natin na pakinggan natin yung awit sa ilang minuto. Sa iyong katapatan, salamat Panginoong Jesucristo sa patuloy na pagmamahal mo. Patuloy po namin hinihingi sa iyo na patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas upang ang iyong dakilang pangalan ay patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Ama, sa mga oras mo ito ay pakalinisin mo po ang aming mga puso. Hayaan mo na ito po ay iyong buksan upang ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito ay patuloy pong tumimo sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po namin inaanyayahan ang galaw ng Santong Espiritu upang siya ang magpaliwanag, upang siya ang magpaunawa ng mga salita mo, at hayaan mo na sa pamamagitan po, Diyos, ng iyong kapangyarihan ay maramdaman po namin, maranasan po namin ang iyong presensya sa mga oras na to. Dampian mo ng kaluwalhatian mo ang buhay ng bawat isa sa amin upang patuloy na magkaroon kami ng lakas sa pakikipagbaka sa sanlibutan ito. Tanging sa iyo lamang manggagaling ang kapangyarihan ng bawat isa sa amin. Tanging sa iyo lamang manggagaling ang tagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. Tanging sa iyo lamang, O Diyos, manggagaling ang aming lakas na magpatuloy sa buhay upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming sambahin. Ama, patuloy ka po namin pinupuri at pinasasalamatan sa umagang ito. Manguna po kayo, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay makipagbukas ang bawat isa sa aklat po ng Galatia. Galatia chapter 6. Gusto ko pong basahin from verse 1 hanggang 10. Pero ang nais ko pong bigyan ng diin lamang sa inyo ay ang Galatians chapter 6 verse 6. Subalit babasahin po natin simula sa 1, Galatians chapter 6 verse 1 hanggang verse 10. Ang sabi po nito,
Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at maingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ito po yung sinasabi, ano po? Verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na ninyong ihambing huwag na ninyong ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ulitin ko po yung verse 10 sapagkat ito yung ating topic. Kaya nga, basta't may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, pakinggan po natin mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Sapagkat ang atin pong tinatalakay sa umagang ito ay ang patungkol po sa pagbibigay o giving, sapagkat hindi nga po higit sa ating kaalaman na ngayon po ay December na naman. Ito na naman po yung panahon na kung saan ay nagbibigay tayo pero tumatanggap din naman tayo, di ba? Kumbaga give and take lamang. So sa buong buwan ng December ay nais ko pong ipaunawa ang patungkol po sa pagbibigay, na ang pagbibigay ay hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Lalo pat kung ang ating pagbibigay ay bukal sa ating mga puso. Ano po? So yun yung ating binasa sa aklat po ng Galatians. At kung titingnan po natin ang aklat ng Galatians simula sa chapter 6 from verse 1 hanggang 10, ito ay nagpapatunay, nagkaroon ng pamagat. Ito ang sabing ganon, ang paggawa ng mabuti sa lahat. So from verse 1 hanggang verse 10, ipinakikita po dito na ang paggawa daw ng mabuti sa lahat. So ibig sabihin, wala tayong pinipili. Ano po? Sa oras na ang isang tao ay lumapit sa atin at humingi ng tulong, gawa natin ang kabutihan. Kasi ang sabing ganun sa banal na kasulatan ay sa lahat. So wala po siyang pinipili. Ano po?
Meron lamang po akong 4 na bagay na nais kong iwan sa inyo. Ano po, sa umagang ito at pagkatapos po nito, tayo po ay dadako na sa ating communion. Ano po? Una, ano po ang sabi? Ang nais ko pong iwan sa inyo, ang sabi ng banal na kasulatan na nais ipahayag. O nais ipaalala po ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi po, number 1, gawin ninyo ito ng buong hinahon. Ibig sabihin kasi po yung ating binasa kanina na kung meron mang isa sa atin nagkasala, ano pong sabi? Ulitin po natin yung verse 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So, nandoon yung gabay ng bawat isang Kristiyanong mas malago sa pananampalataya doon sa kapatid na dumating sa pagkakasala. Huwag natin i-condemn. Ano po? Kaya nga ang sabi, gawin ninyo ito ng mahinahon. Huwag mo siyang i-condemn. Alam mo nang nagkasala siya paano puso niya? Durog na durog yan. Nasasaktan na nga yan. Dahil nga nakagawa ng pagkakasala na hindi naman niya inaasahan. Since naman na nagbukas siya ng puso at sinabi sa iyo yung kanyang kasalanan, ibig sabihin, humihingi siya ng tulong sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. So ngayon, bilang tayo mga matured Christian hindi natin dapat siyang i-condemn. Siya, ganito, ganun ang ginawa niya. No, wag. Dahil tayong mga Kristiyano ang dapat na umakay sa Kanya sa katotohanan. Tayo ang dapat na maging gabay niya upang mabago ang kanyang buhay. Tayo ang ginagamit at gagamitin ng Diyos upang siya ay patuloy na magbukas ng puso at ma-realize niya yung buhay na kailangan niyang tahakin ay ang buhay patungo sa Diyos. Kailangan niyang ipamuhay ang salita ng Diyos. So, ang sabing ganun, gawin natin ng may kahinahunan. Kasi baka naman mamaya, bakit sinasabing baka mamaya kayo naman ang matukso? Bakit? Kasi kung ikukundem mo yan, sa kabila ng lahat ng ginawa niyang pagkakamali, hindi mo siya pauliliwanagan, since na lumapit naman sa'yo, humingi naman siya ng sorry sa'yo, humingi naman siya ng tawad sa'yo, at pinaliwala mo, hindi mo siya inintindi, at nagmalaki ka pa sa kanya, so doon ka naman matutokso din sa pagkakasala. Nakuha niyo po? Kasi yung paghatol natin sa ating kapwa sa kabila ng kanyang pagpapakumbaba, isa yun sa bahagi ng pagkakamali natin sa harapan ng Diyos. Tandaan, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga, ang lagi natin sinasabi, ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos ito. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ano pong sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 11? Mga kapatid, hanggang dito na lamang at paalam na, sabi po ni Pablo sa kanyang sulat. Verse 11 ang chapter 13. Chapter 13, verse 11. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko, magkaisa na kayo at mamuhay ng mapayapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. So, ano pong sabi? Anong pinapaliwanag dito ni Pablo? Mamuhay, ito ang habilin niya Kasi sa huli, ano po? Sa halip, ang sabing ganon, sikapin ninyo, maging ganap, at sundin ninyo ang mga payo ko, magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. So, kung magkakaisa po tayo, mamumuhay po tayo ng payapa.
sa atin po ang Diyos ng kapayapaan. Yan na yung pangalawang bagay na Verse po gusto yun. niyong iwanan. Hindi. Hindi Hindi po. pa. Supporting verse po yung doon po sa Supporting verse number 1. number 1. Gawin ninyo. So, ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang habakin ka ninuman. Mga youth, makinig. Huwag mong Timothy, chapter First Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita at pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ayan po, ano po, mga kabataan, kabataang pisikal at kabataang spiritual, mga bata pa sa pananampalataya, yun po yung sinasabi niya. Huwag hayaan na hamakin tayo, bagkus maging isang halimbawa tayong lahat, ano po, na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, number 2, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. Kaya ako, natutuwa ho ako rito eh. Kasi pag may birthday, hindi lang yung birthday ang naghahanda, kundi bawat isa nagdadala, nag-aambag. So isa yun sa bahagi ng pagtutulungan. Pagtutulungan natin sa isa't isa. Na yun naman din ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? So, ang sabi po niya, sa verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So yun, magtulungan po tayo sa pagdala ng pasanin. Ang sabi sa aklat ng Romans chapter 15 verse 1, Romans chapter 15 verse 1, tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Ngayon mang Galatian pa rin. Iba na. Romans Romans chapter 15 verse 1. So yan po yung supporting verse natin doon sa ating number 2, na magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. Yun po yung kanyang sinasabi. Ulitin ko po. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Tulungan natin. So, alam naman natin na mahina pa siya. Kumbaga, siya yung tinatawag na baby pa. Sa pananampalataya, spiritual na buhay, mahina pa siya. Kaya nga, nadadala siya ng tukso. Nandoon yung sa kunting depresya lang ay nagkakamali siya at nagkakasala. So, tayong mga matatanda na, tayong mga mature Christian na, tayong mga matatagal na at binigyan na ng banal na espiritu ng malawak na pangunawa sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso, tayo ang dapat na umalalay sa mga Kristiyano o sa mga mananampalataya na mahihina pa. Aalalayan natin siya. Kung nagkamali, andyan ka, nakasuporta sa panalangin, sa emosyon niya, nandiyan ka, pakinggan mo kung anong sinasabi ng kanyang damdamin, kung ano yung sinasabi ng kanyang puso. Hayaan mo na maglabas siya ng nilalaman ng kanyang puso sa iyong harapan at idaan mo ito sa panalangin upang magkaroon siya ng marilis yung kanyang nasa sa loob na kanyang dinadala, nasa sa loob na kanyang hinanakit at sama ng loob na nandito sa kanyang puso upang siya ay makalaya at marilis. Kasi minsan may mga pagkakataon na kahit Kristiyano na nagkakasala ka, kahit Kristiyano na
nagkakamali ka. Yun ang pinapaliwanag po sa aklat ng Roma. Natulungan mo. Ikaw na mature na, ikaw na nakakaalam, huwag mo siyang husgahan. Bagkus, akayan mo siya, alalayan mo siya, ibangon mo siya, hayaan mo lang siya sa gitna ng kanyang pagkakamali. Kung nandoon naman ang puso niya ay may bukas ng paghingi ng tawad sa Diyos, tulungan natin siya, alalayan natin siya upang manatili ang kanyang pananampalataya. At ang tungkulin po natin ay umalalay, manalangin, magbahagi ng salita ng Diyos na magiging kalakasan ng kanilang spiritual. Hindi natin responsibilidad na gawin ang puso niya na mati kaagad manampalataya at makinig sa'yo. Sumunod sa sinasabi mo. Hindi. Hayaan mo na ilagay natin sa kamay ng Diyos ang pagkilos sa puso niya. Kasi ang part lang natin dito ay magtanim. Magtanim at magdilig. Subalit ang Diyos ang siyang nagpapatuloy dito. Nauunawaan niyo po? Kasi Diyos po ang nakakaalam ng nilalaman ng ating puso. Ang importante, yung ating responsibilidad sa buhay ay umalalay sa mga mahihina pang Kristiyano. Sa mga bagong mananampalataya, alalayan natin siya. Ipanalangin, tingnan kung ano yung pagkakamali, tulungan na makaalis doon sa pagkakamali na kanyang ginagawa. At tingnan natin, hayaan natin na ang galaw ng kapangyarihan ng Diyos ang siyang patuloy na kumilos. Basta't ang mahalaga, ginampanan na natin yung ating responsibilidad. Kung sa kabila ng lahat ng pagtsatsaga natin, pagtitiis natin sa Kanya upang siya ay itaas, upang siya ay akayin sa pananampalataya, ay maging katulad pa rin siya ng baboy na lumalangoy pa rin sa pusali, hayaan na siya. At isang araw, pag itinakda na ng Diyos sa Kanya, yung binhi na yon na inihasik sa Kanya na akala natin ay patay, mabubuhay yun. Kasi kakalabitin ng Diyos siya. Gagawa ang Diyos ng paraan para mabuhay yung binhi na yon na naitanim sa Kanyang puso. Ang pinakamahalaga, huwag sa atin manggagaling ang naging dahilan ng Kanyang pagbagsak at lalong panghihina sa pananampalataya. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So yun po, pangatlo, tayo po ay dadako pa sa ating communion. First Sunday po ngayon. Pangatlo, bahaginan ng pagpapala. Ano po yung bahaginan ng pagpapala? Yan po yung nakalagay sa verse 6. Ano pong sabi sa verse 6? Ng Galatia? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Sa ibang salin, parang ayaw ko sanang bigkasin ito, nahihiya ako. Pagdating po, kaya lang wala akong kawala. Talagang dadaanan po ito hanggat maaari lang kasi iba naman po yung pananaw ko sa buhay. Ano po? Pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos na hindi natin pwedeng bawasan at hindi natin pwedeng gamitin. So ito talaga yung nakalagay. Sa ibang salin ng banal na kasulatan nakalagay kung ano yung pagpapala mo ay dapat mong bahaginan ang nagtuturo sa inyo. Yun ang nakalagay sa ibang salin. Pero kasi ito magandang balita, kaya ang nakalagay, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. So, yun po siya. Maliwanag. Hindi na kailangan po natin ng explanation pa o paliwanag pa dito sapagkat yun na yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? So, bahaginan. Sapagkat ito ay iniutos din naman sa atin ng Diyos. Nais ko pong basahin sa inyo yung pangatlo po natin, bahaginan ng pagpapala.
Basahin po natin sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 40 to 42. Ano po ang sabi rito? Ito po ang maganda. Ang tumanggap, Matthew chapter 10 verse 40 hanggang 42. Ang sabi po nito, ang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Verse 41, ang tumanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Verse 42, tandaan ninyo, sinumang magbigay ng kahit na isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. So, hindi po nawawala ng saysay. Kung ang lingkod ng Diyos, ang mga ngaral ng Diyos, ang pinagkakalooban natin ng abot doon sa ating makakaya, hindi ho nawawala ng kabuluhan yan. Sapagkat meron kang gantimpalang nakalaan sa langit. Basahin po ninyo ang iba't ibang salin. Makikita po ninyo. Dahil ito naman po talaga ang nakalagay sa banal na kasulatan. So kung anong ibinigay mo, kung tinanggap mo ang lingkod ng Diyos, dahil sa ito'y lingkod ng Diyos, ang tinatanggap mo na rin ay ang Panginoong Hesus, ang Diyos. At ang tumatanggap sa Panginoong Jesucristo ay tumatanggap sa Diyos Ama. Yun ang sabi, di ba, sa ating binasa. So, meron mang isang magbigay ng isang basong malamig na tubig pa. Bakit malamig? Para magpreskuhan naman. Malamig na tubig po nakalagay sa isang lingkod, maliliit na lingkod. Ibig sabihin sa mga abang lingkod ng Diyos. Yung pala talaga nakatakda yung mga manggagawa ng Diyos na talagang physically. Pero hindi mananatili sa buhay ng lingkod ng misyon na parang nagmumukha po tayong kaawa-awa sa harapan ng marami. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay may-ari ng langit at ng lupa. Subalit bakit kailangan itong basahin natin? Kailangan natin itong pag-aralan natin. Ay upang ipakita lamang dito yung kusang loob mong pagbibigay. Kasi yun po yung topic natin. Kapag kusang loob kang nagbigay sa lingkod ng Diyos, ang Diyos ang magpapalas. Hindi naman ho yung binibigyan mo. Kasi kung titingnan po natin sa ating mga buhay, yes, oo, talagang salat po tayo. Pero tandaan natin na simula nung tayo ay nakakilala sa Diyos, dumating man sa atin yung panahon na to, yung pandemic natin, di ba? Halos ilang buwan na, mag-isang taon na mahigit. Meron bang lingkod ng anak ng Diyos, lingkod ng Diyos na linukod? Wala ho eh. Naging pagpapala pa nga, lalo na doon sa poor of the forest of the poor, naging pagpapala pa kasi ang gobyerno nagkaroon ng ayuda. Nakukuha nito. So, ang pagpapala, kung nais po nating pagpalain tayo ng Diyos, gawin natin yun na, ng bukal sa ating mga puso. Ito yung itinuturo ng Diyos. Ito yung itinuturo ng banal na kasulatan. So, yan po yung pangatlo. At pang-apat. Ano po ang sabi sa pang-apat? Ang Diyos ay hindi madadaya. So, ibig sabihin, pag sinabi na ang Diyos ay hindi madadaya, hindi natin siya pwedeng lilangin. Hindi natin po pwedeng sabihin sa ating kapwa, pero iba naman ang ating laman ng ating mga puso. Kung nagbibigay ka dahil sa obligasyon mo lang, yun nga sinasabi, hindi natin madadaya ang Diyos. Ang sabi sa verse 7 ng Galatia, huwag ninyong linlangin
sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ayan po, maliwanag sa sikat ng araw. Hindi natin pwedeng lilangin, hindi natin pwedeng pagsinungalingan ng Diyos. Ang sabi, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang inyong aanihin. Ang masaklap po kapag ikaw ay nagtanim ng isang butil na mais, pag ito po ay tumubo, ilang bunga na po. Di ba merong isang puno, may 3 bunga? Sobra pa sa isang butil na mais. Ibig sabihin, kung nagbigay ka Nag-multiply. yes, totoo po yun. Matinding multiplication po yung ginamit dito. Kasi isang butil lang siya. Kung ano, ang sabi niya kung ano ang iyong itinanim, ayun din ang iyong aanihin. Ipinakikita lamang po dito na kung ikaw ay nagmalasakit sa iyong kapwa, dadating ang panahon na pagmamalasakitan ka rin ng kapwa mo. Kung ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, sa tamang panahon, tutulungan ka rin ng kapwa mo. Amen. Kahit pa yung tinulungan mo ay hindi yun ang tumulong sa iyo, subalit ang Diyos ay kikilos, gagawa siya ng paraan, uutos siya ng anghel na kung ano yung kabutihang ginawa mo noon sa iyong kapwa, ay yun din ang masigit pang ibabalik ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ganun, kung ano ang iyong itinanim, kung ang puso mo, kung ang kamay mo ay laging nakabukas, lalo pat higit sa mga lingkod ng Diyos, kung meron ka rin lang naman, huwag mong ipagkait, sapagkat ito naman ay magiging bahagi din ng pagpapala ng Diyos para sa iyo. Gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Simulan mo ang pagbubukas ng iyong kamay. At ang Diyos ang higit na magbabalik sa iyo. Nauunawaan niyo po? Kasi hindi nga po natin kayang dayain ng Diyos. Nakikita po yan. Kung ang itinanim mo ay kawalang hiyaan din ang iyong aanihin. Nangyayari po yun kasi yun ang nakasaad sa banal na kasulatan. So yun po. Yun po yung ating pang-apat. Ano po, ang Diyos ay hindi madadaya. At panghuli, dito po tayo magtatapos. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, sa kanyang ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. 1 Corinthians chapter 9 verse 14, muli ko pong uulitin. Sa gayon ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Dapat matustusan. So, napakasimple. Ano po? Kung nais po nating ibigay sa atin ng Diyos ang pagpapala, buksan po natin ang ating mga kamay. At buong puso po tayong magbigay. Magbigay tayo sa gawain ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na bigyan nyo ang nakatayo sa inyong harapan. Hindi po. Kundi sa gawain ng Diyos. Priority po natin ang gawain ng Diyos. Kung nais nating pagpalain po tayo, para sa akin lang sa puso ko lamang po. Pero kung ano ang inuudyok sa inyo ng Diyos, do it. Dahil para din naman po sa inyo yun. Kapag ka po ako ay umaalis, merong nagre-request kagaya po ng blessing, house blessing, hindi ho ako nanghihingi at hindi ho ako nagsasabi. Sinasabi, Pastora, may bayad po ba? Hindi, libre. Depende sa kung ano sabihin sa puso mo ng Diyos. Kung anong tinibok ng Diyos sa puso mo, gawin mo para sa Diyos, hindi para sa Diyos. Ganun po, hindi ho ako nanghihingi. Ngayong December, kaya naman ho ako nanghihingi sa iba, ang
ang puntos ko ay hindi po para sa akin. Dahil taon-taon ako po ay nagpapakain ng mga indigent na kabataan. Taon-taon po yun. Since 2010 pa ay ginagawa ko na po yun. So, hindi pa yan nauso noon, yung pagpapakain, yung feeding program. Wala pa, hindi pa uso yan. Pero ako po ay nagpasimula dyan sa ganyang uri ng puso. Na kung sino yung mga walang-wala, doon po ako, ang ginagawa ko po, dinadala ko po yan sa isang lugar. At doon ko po sila binibigyan ng mga laruan. Mga laruan, mga kabataan at pagkain. Yung mga nanay, syempre, pagkain lang ang sa kanila. Yung mga maliliit ay mga laruan. Taon-taon yun. So ngayon, yun yung pasimula. Kung nais po nating pagpalain tayo ng Diyos, ito na, hindi man natin kayang abutin sa pamamagitan ng ganitong pagministeryo. Dahil kung makikita nila ito, isa ito sa bahagi ng ating evangelism. Maging bukas ang ating puso at ang ating kamay sa pagpapala para sa iba. At ang Diyos naman ang siyang magbabalik sa atin ng higit pa sa ating mga inaasahan. Ang kailangan lamang maging sintro ang ating puso at maging makatotohanan ang ating pananambahan sa Diyos. Sapagkat kung totoo ang ating pagsamba sa Diyos, kung totoo po yung ating paglilingkod sa Diyos, ngunit question, wala na, hindi na natin kailangan pang magtanong. Ano po? Pusa na po ito at ang Diyos din naman ay may pusa para ikaw ay pagpalain at higit pa na pagpapala ang idadalo sa iyo. Kasi sabi nga, ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain po. Nauunawaan po, lahat po tayo ay pumikit at po. Aming Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na patuloy mong itinuturo sa amin na ang bukas na palad ay patuloy po, O Diyos, na magiging bukas din ang palad mo upang sila ay pagpalain. Aming Ama, hayaan mo lamang na sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus ay silyuhan mo po, O Diyos, sa aming mga puso ang iyong mga salita upang ito po ay makita sa aming mga buhay. At patuloy po, Ama, na sa bawat hakbang na aming gagawin, ikaw lamang ang aming mapapurihan. Ang dakila mong pangalan ang siya patuloy na mataas. Sa aming pagko-communion sa umagang ito, O aming Ama, samahan mo po kami hanggang sa matapos ang gawain mo ito. At ang lahat ng mga makakapanood at makakapakinig nito, O Diyos, pagpalain mo po sila. Saan man sila naroon, saan mang lugar sila naroon, maging sa kanilang tahanan, sa iba't ibang bansa na kung saan ay mararating ng mensahe mo ito. Ingatan mo po sila, aming Diyos. Pagpalain mo po sila, samahan mo po sila, aming Ama. Patuloy po, O Diyos, na ang spiritual na buhay ay palaguin mo po at bigyan mo po sila ng kalakasan, physically, spiritually. Maraming salamat, aming Ama, na ikaw ang siyang patuloy na kikilos at gagalaw sa puso at buhay ng lahat na makakapakinig ng iyong mensahe. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng Jesus po ang aming samot dalangin. Amen. Muli po ay mapagpalang umaga sa akin. Alfred, wala ka ba puting damit?